Ng araw po si Mike Anyayahan ito. Ang quotation na i-share ko ngayon ay galing naman kay Epictetus. Ito ay galing sa sinulat niyang Discourses. No? Ito ang sabi niya. No? In this way, you must understand how laughable it is to say, "Tell me what to do." What advice could I possibly give? No. A far better request is train my mind to adapt to any circumstances. In this way, if circumstances take you off script, you won't be desperate for a new prompting. Malinaw naman yung sinabi ni Epictetus siguro na kung paano tayo magturo o turuan, no? Hindi tayo magtuturo ng kung ano ang dapat gawin ng isang tao. Halimbawa, no, kung ikaw ay gustong matuto, no? Let's say science, no. Ang problema kasi sa atin sa education system natin, ang method ay parang parang dinumero, no. Halimbawa, no, sa science, no, sa pag-aaral ng science natin, ang itinuturo sa atin ay kung ano yung mga na-discover ng scientist. At ipinagpapalagay na natin ito na authority, no? So, hindi natin alam, o maraming hindi nakakaalam, na ang science pala ay ay isang method ng pagdiskubre ng katotohanan. At hindi information bank. Tuloy, ang tinuturo sa atin kung ano yung sinabi ng mga scientist. At hindi tayo tinuturuan kung paano maging scientist. No? Hindi tayo tinuturuan kung paano tumuklas ng katotohanan. Kung paano questionin yung akala mo ay totoo dahil yun ang yun ang matandang paniniwala, pero nang dahil sa sariling pag-iimbestiga, nalaman mo kung ano yung totoo. So, hindi ba tulad yan sa tulad yan sa pagboto, di ba? Hindi mo sasabihin sa akin sa araw ng eleksyon or bago mag-eleksyon kung sino-sino yung mga taong dapat kong iboto. Ang dapat na itinuturo mo sa akin ay kung papaano ko boboto. Papaano ko magde-decide sa sarili. Kung kung sino ang iboboto ko, hindi kung ito sa darating na eleksyon ang iboboto nyo. So kaya halimbawa sa mga may authority sa atin, halimbawa tayo ay mga anak, ang may authority sa atin yung mga magulang natin. Kung tayo estudyante, yung mga teacher natin. Kung tayo ay mga miyembro ng simbahan, yung mga pastor o pare natin, no? Dapat ang itinuturo sa atin ay yung how at hindi yung what, no? Kasi may tsansa na hindi pasok yung itinuturo sa atin, kung steps man yan, doon sa future circumstances, no? Kaya nga, di ba, may mga nagtuturo na yayaman tayo rito, paano yumaman, ganito ang gagawin mo. Steps 1, step 2, steps, di ba, maraming steps, no? Masyadong dinumero, di ba? So, pero bakit hindi naman yumayaman lahat, di ba? So, ganun din sa pagdidesisyon sa sa buhay, no. Kung halimbawa kayo magulang, no, may mga anak kayo, no, huwag niyo sasabihin sa kanya kung anong mga course ang dapat niyang kunin. Turuan mo siya kung paano mag-decide. Turo mo sa kanya, anak, ito ang magiging buhay, no. Balang araw, no,
pwedeng maraming trabaho, pwede kang pipili. At ito yung mga trabaho. Pwede naman, in the future, hindi ganun kaswerte ang paligid mo. Pwedeng walang trabaho at paano ka mabubuhay. Magkikreate ka ng sariling trabaho, magiging self-employed ka. Ngayon, paano ka magiging handa? Anong skills ang dapat mong i-develop para sa mga ganung sitwasyon? So, ikaw nang bahala base sa iyong kakayahang mag-isip. Dapat ganun tayo, no? Bilang mga magulang. At kung tayo naman, yung mga anak, sa mga magulang natin, na gusto nating mulatin, no? Huwag natin silang mulatin ayon sa ang tawag ito, perspective natin, no? Mulatin natin sila kung paano tayo namulat. Huwag natin sabihin kung ano ang dapat nilang i-behave na taliwas sa atin. Hindi. Hayaan natin sila kung paano sila kumawala sa matandang paniniwala nila gamit ang sarili nilang pag-iisip at hindi ang pag-iisip natin, no? So, sa pagtuturo sa mga sa mga ibang tao, wag tayong masyadong certain o parang black and white doon sa ituturo natin, no? Mag-guide lang tayo kung anong paano nila guhitin ang sarili nilang landas. So, sa susunod na may ma-encounter kayo na na magsasabi sa inyo kung paano gawin yung isang bagay, isipin mo kung paano niya naisip yun. Parang sa ganon, mauunawaan mo kung bakit niya sinasabi yung mga bagay na yon. Para hindi mo na tanungin sa kanya kung ano ito. Ikaw na ang magtanong sa sarili mo, bakit, para saan, at paano. Ito po si Michael Nyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.